birthday celebration ng mother ni Bernard at imbitado silang mga mehares sa bahay nito bukas ng gabi. Iyon ang inanunsyo sa kanila ni Mama Anselma nang kinausap sila ni Sebastian sa living room ng bahay. Pero wala roon ang atensyon ni Elenita, pakiramdam niya ay namamaga ang labi niya sa tindi ng paghalik ni Sebastian sa kanya, at ang damuho, nakatayo lang sa harap niya at nakangiti na tila ba walang nangyari, bagong ligo ito at nakasuot na ng suit, handa na yatang pumasok sa opisina. "Can I skip that one? Marami akong tatapusin sa opisina, Mama," paalam ni Sebastian. "Pero sayang naman anak, personal akong tinawagan ni Josie, pumunta raw tayo." Josie must be Bernard's mother, at sa pagkakaalam niya ay elitista rin ito tulad ni Mama Anselma, kung siya lang ay hindi siya interesado sa mga ganoong gathering. "Kung ganoon ay kami na lang ni Serena ang pupunta, nais na rin daw kasi niyang makilala ang byuda ni Gabriel," pahayag ng ginang. Mas gugustuhin niyang manatili na lang sa bahay kaysa ang makipag-party sa mga mayayaman, hindi naman kasi siya nabibilang sa mga ito. Pero kapag sinabi na ni Mama Anselma ay hindi na niya yun mababali pa, ayaw niyang bigyan ito ng sama ng loob. Bumaling sa kanya si Mama Anselma, "Serena, hihap samahan mo ako sa butik ng amiga ko at mamimili tayo ng susuotin." Pinilit niyang ngumiti sa ginang, "Opo, Mama, good," maski kasi si Bernard ay nagsabing gusto ka raw niyang makadalo sa party. "Ganoon po ba? Si Bernard talaga, masyadong maalalahanan," honest niya, totoo din naman kasi. Simula nang mapadpad siya sa buhay ng mga ito ay lagi na lang itong tumutulong at nag-aalala para sa kanila, kung si Bernard man lang ang dahilan para magpunta siya sa party ay papayag na rin siya. "Fine, pupunta rin ako," napalingon siya sa nagsalita. It was Sebastian na nakatitig sa kanya, hindi niya alam kung tama ang nababasa niya, mukha kasing hindi nito gusto ang ideyang pupunta siya sa party. Si Bernard kaya ang dahilan? Hindi ba't nabanggit nito dati na naiinis ito tuwing kasama niya ang doktor? "Don't overthink girl, baka naman nagbago lang talaga ang isip." "Really, anak, sige sabay tayong pupunta roon." May iba pang sinabi ang ginang pero mas nakatuon na ang mata ni Sebastian sa kanya. He gave her one last smirk before he turned and walked away. Naiwan tuloy siyang naguguluhan pa rin sa inaktong iyon ni Sebastian. Elenita pearl blue dress is like a ricer flowing with grace, its strapless design revealed more skin on her shoulders and back. Kanina sa butik ay hiniling niyang takpan yun ng shawl pero hindi pumayag si Anselma, bagay raw sa kanya ang ganoong disenyo, mas excited pa nga ito kaysa sa kanya sa susuoting damit. Muling napatitig si Elenita sa kanyang kabuuan, mukhang tama naman din ang ginang, bagay nga sa kanya ang suot, naipakita rin kasi nito ang kanyang mga kurba. She felt sexier wearing that dress lalo na't panaresan pa yon ng puting high heels. Ang makeup naman niya ay siya lang ang gumawa, naalala pa niya ang tutorial noong nakaraan kaya iyon na rin ang pinanood niya. Sinubukan lang niyang gumamit ng ibang shades na mukhang babagay sa kanyang damit. Matapos gawin ang makeup ay inilugay na niya ang buhok at ginamitan yun ng curlers para magkaroon ng wavy effect. Hindi naman siguro nakakahiya ang hitsura niya sa harap ni na Bernard at ng mama nito, gusto niyang maging proud si Mama Anselma habang pinapakilala siya. Hindi man lang niya pinangarap na magsuot ng ganoong damit, simpleng babae lang naman siya, pero kung ang pagsusuot niyon ay para mapanatili ang sikreto niya ay hindi na siya magrereklamo. Napukaw ang kanyang diwa nang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto ay nalaman niyang si Soleng iyon. Todo puri na naman ang babae sa ayos niya, nalaman din niyang hinahanap na siya ni Mama Anselma at aalis na raw sila. Kaya naman kinuha na niya ang kulay puti na purse at lumabas na ng kwarto. Habang pababa ng hagdan ay agad nakita ni Elenita si Mama Anselma, suot nito ang white FF shoulder dress na mula rin sa silk, pero hindi nagtagal sa ginang ang kanyang mga mata. Sinuyod niya ang buong living room at pilit hinahanap ang isa pa nilang kasama sa party. Alam niyang mali, pero hindi niya mapigil ang hanapin si Sebastian. Deep inside her she wanted him to see her wearing that dress. Naloloka na talaga siya. Bakit ba niya hinahanap pa ang lalaking yon? Hindi nga ba't dapat pa niya itong iwasan? "You look perfect hiha," bati sa kanya ng ginang nang makababa na siya, nahihimigan niya ang saya sa boses nito. "Kung hindi po dahil sa inyo hindi ako makakasuot ng ganitong damit." It wasn't a lie, sa lahat ng mga kasinungalingang sinabi niya sa ginang ay nananatiling totoo ang mga pasasalamat niya rito, ibinalik naman din niya ang papuri rito, "Kayo rin po, you look great, napakaganda ninyo." "Yes, Mama, ang ganda mo," nahigit ni Elenita ang hininga nang marinig ang boses ni Sebastian sa kanyang likod.
kanina lang ay nais niya itong makita, pero ngayon ay hindi niya alam kung bakit tumitambol ang kanyang dibdib. "Thank you, anak, shall we go now?" Sagot ni Mama Anselma at nagsimula ng maglakad papunta sa pinto. Siya naman ay dahan-daang pumihit upang harapin ang binata. It took only 2 seconds to face Sebastian pero pakiramdam niya ay oras na ang lumipas, and when she finally faced him ay hindi niya mapigil ang mapahanga sa hitsura nito. His dark blue suit is perfect on him, para itong modelo na ginupit mula sa magazine. Ang gwapo pero agad niyang palitan ang sarili. Dapat ay umayos siya sa harap nito. She can't let him see her get so affected with his oozing appeal. Alas 7 na, "We should go," aniya. Akma siyang lalampasan ni Sebastian nang bigla itong magsalita. "Ang ganda mo, Serena." Hindi niya mapigil ang mapatingin sa mga mata nito. There was admiration in his eyes. O baka namamalik mata lang siya, baka binibigyan niya lang ng kahulugan ang mga bagay-bagay kahit wala namang ibig sabihin? Kaya naman imbes na pahabain ang usapan ay magpapasalamat na lang siya rito. "Thank you, ikaw din, you look great," aniya at agad siyang naglakad papunta na rin sa pinto, but Lance was quick, sinabayan siya nito sa paglalakad. "Nagpaganda ka ba dahil sa akin?" Oh my, muntik na siyang matapilok sa sinabi nito, mabuti na lang at nakahume siya. "At bakit ko naman gagawin yun?" Pabulong niyang sagot. "Gusto mong matuloy ang nangyari kaninang umaga." Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. "Ang kapal din, hindi ako nagpapaganda para sa'yo." "So kanino ka nagpapaganda, wala ka ng pake." Hindi na niya ito pinasagot pa dahil agad siyang naglakad papunta sa kotse. Mabuti na lang at nakasakay na rin si Mama Anselma roon. She doesn't have to worry about Sebastian making a fuss. Naging mapayapa naman ang biyahe. Narating nila ang bahay ng mga Lagdameo matapos ang 10 minuto. Huminto sila sa isang malaking gate. At nang bumukas iyon ay agad bumungad ang isang mansyong bahay. Kulay puti at itim ang ginamit na kulay niyon kaya mas naging mukhang moderno. Magagara din ang mga ilaw na nakalambitin sa buong bakuran, bukod pa yon sa malamyos na musika sa ere na nag-aanunsyo lamang na may isang malaking party ang ginaganap doon. Ang ganda pa rin ng bahay ni Josie, puri ni Mama Anselma. Kung iyan naman lang din ang natitirang property nila ay talagang aalagaan nila yan, walang emosyong sabi ni Sebastian. "Sebastian, marami na silang pinagdaanan, nagpapakita lang ng res. Kaya sila nagpa-party ng ganito, pag-aaksaya ito ng pera, sana ay hindi na lang pala ako pumayag sa charity case mo. Hayaan mo na, birthday ni Josie, wag nating spoil." Agad tuloy siyang na-curious kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawa, kahit pa gusto niyang magtanong ay ayaw naman niyang magmukhang tsismosa. Nang bumukas ang pinto ng kotse ay may sumalubong sa kanilang babae. Kung hindi siya nagkakamali ay isa yung kawaksi ni na Bernard sa party. Natagpuan na lamang ni Elenita ang sarili sa kanang braso ni Sebastian, hinapit siya nito sa baywang. Gusto niya sanang tumutol, pero nang makitang nakaalalay naman ang kaliwang braso nito kay Mama Anselma ay hindi na rin siya umimik pa, kahit pa pakiramdam niya ay nakukuryente siya sa tuwing humihigpit ang hawak nito. Nang marating nila ang pool area kung saan naroon ang party ay namangha siya sa gara ng setup niyon, parang sa pelikula lang niya napapanood ang ganoong hitsura. Anselma, isang may edad na babae na nakasuot ng dilaw na gown ang lumapit sa kanila. Kung hindi siya nagkakamali ay ito na nga ang birthday celebrant at ang ina ni Bernard, magkamukha kasi ang mga ito. "Josie, happy birthday," bati naman ni Mama Anselma rito. "Thank you, I'm glad nakapunta kayo." Inilipat nito ang tingin kay Sebastian. "You look dashing, as always, Sebastian." "Thank you, tita," tipid na sagot ni Sebastian, pagkatapos ay sa kanya naman nabaling ang atensyon ng ginang. "Ah, she must be Serena." Sa sagot na sana siya nang naunahan siya ni Sebastian. "Yes, she is Serena." Namilog ang mata ng may kaarawan. "Ah, sabi ko na nga ba, napakaganda mo." Hiya, noon pa man ay mahilig na sa magaganda si Gabriel. No wonder ikaw ang pinili niya. Pero hindi ka ba medyo naguguluhan kapag nakikita mo si Sebastian? They look exactly the same, if you know what I mean. Pagkasabi ay tumawa ang ginang. "Ah, hindi naman po," uminit ang kanyang pisngi sa tanong ni Josie. Totoo din naman kasing affected siya kay Sebastian, pero hindi dahil kamukha nito si Gabriel. Sebastian is different, way different. "Great, wala ka palang magiging problema, Anselma," tumawa si Josie. Hindi niya masyadong nagustuhan ang narinig mula kay Josie pero hinayaan na niya ito. "Nandito ka pala," isang nakangiting Bernard ang naglalakad papunta sa kanila, gwapo rin ito sa suot na black suit.
Bernard, bati niya sa aumating, "Hi, Tita Anselma," anes nito sabay halik sa pisngi ng ginang, pagkatapos ay sa kanya naman ito ibinaling ang atensyon, "You look beautiful, Serena." Bernard sounded so genuine, kaya naman nagpasalamat agad siya rito. "Pwede ko hubang hiramin muna si Serena? Ipapakilala ko lang sa mga kaibigan ko," paalam nito kay Mama Anselma. Shocks nagulat siya dahil hindi sa kanya ito nagpaalam, pero wala naman ding kaso sa kanya. Maituturing na rin kasi niyang kaibigan si Bernard. "Sure, iho, go ahead, kami naman ay pupuntahan din ang mga kaedad namin," nakangiting sagot ni Mama Anselma, pagkatapos ay sabay na itong umalis kasama si Josie. "Mag-ikot-ikot ka na rin muna, Sebastian, nandito ang mga dati nating kaklase, pupuntahan lang muna namin ni Serena ang mga kaibigan ko," paalam ni Bernard. Igalaw na sana niya ang mga paa niya nang hawakan ni Sebastian ang kamay niya. "Hindi ka pa kumakain, kumain muna tayo," tiimbagang nasabi ni Sebastian, ramdam niya ang tensyon sa mga titig nito. "Sebastian, ako, bahala siya pare, huwag kang mag-alala." Iyon lang at iginiya na siya ni Bernard palayo kay Sebastian, nang lingunin niya ito ay hindi may kakaila ang talim ng titig nito sa kanila ng binata, inaamin niya ay bahagya siyang nag-alala, pero tama na rin sigurong umalis muna siya sa tabi nito. Siguradong hindi siya patatahimikin ni Sebastian kung magkasama sila. Huminga na lang siya ng malalim bago tuluyang tinalikuran ang lalaki, kahit sa ilang minuto man lang na malayo siya rito. Masyado na silang malapit at natatakot na siya sa sariling nararamdaman. Unti-unti na niyang nagugustuhan ang makasama si Sebastian, and it's not good for the both of them. Ipinakilala si Elenita ni Bernard sa mga kaibigan sa isang mesa. Mga doktor din ang karamihan sa mga yon, naging magiliw naman sa kanya ang mga bagong kakilala lalo na't mga naging kaklase din ang mga ito ni Bernard. Pero kahit gaano pa kabait ang mga ito ay hindi pa rin siya komportable, at isa lang ang dahilan: she's never been Gabriel's wife. Magkatabing nakatayo sina Elenita at Bernard sa harap ng pool habang umiinom ng champagne. Katatapos lang nilang maghapunan nang inaya siya ni Bernard na magpahangin muna, tiningnan ni Elenita ang buong paligid. Mag-agarang kasuotan, maraming pagkain, classical na music, mga nagtatawa ng socialites, definitely not the life she wanted but it might be the one she needed at the moment. Sa likod ng mayayamang pamilya na nasa harap niya ay hindi siya makikilala, natakpan na ng make-up ang mukha ng suspect na si Elenita. Salamat sa mga Mijares, kung masamang tao lang siya ay kaya niyang kumuha ng malaking pera at ibigay iyon sa pamilya niya. Pero hindi niya kaya, nakukonsensya siya, ang tanging na ipapadala niya sa mama niya ay money transfer mula sa load ng kanyang cellphone, panakanak ang pagpapadala ng 1 hanggang 3,000 sa isang linggo, sapat na para dagdag pambili ng gamot at pagkain. Kung sana lang maayos na niya ang problema niya sa mga Durano, kung sana may tao lang na pwede siyang tulungan. "Hey, okay ka lang?" kunot noong tanong sa kanya ni Bernard. "Pwede na kaya ang lalaking ito, mapagkakatiwalaan ko kaya siya? May masakit ba sa'yo, Serena?" ulit na tanong sa kanya ng binata. Umiling siya, Wala, ayos lang ako, may iniisip lang." "Problema ba yan? I can be of help, okay lang ako, promise." Kinuha ni Bernard ang kanyang kopeta at inilagay iyon sa kalapit na mesa. "Magsayaw tayo, ha? Love the music, halika na." Hinawakan ni Bernard ang kanyang dalawang kamay at ipinatong iyon sa balikat, he then slipped his hands on her waist and soon started swaying themselves to the soft music. Inaamin niya, masaya siya dahil may isang tulad ni Bernard ang tumuturing sa kanyang kaibigan. Sa dami ng kanyang iniisip ay mayroong isang taong nagpapagaan ng kalooban niya. "Are you having a good time?" tanong sa kanya ni Bernard habang nagsasayaw. Ngumiti siya at tumango, "Oo naman, salamat sa pag-imbita sa amin. Matagal nang magkaibigan ang mga magulang namin ni Gabriel, magkasosyo din sila noon sa negosyo, bago nalugi ang negosyo namin na siyang ikinabagsak ng kalusugan ni Papa. He died because he was too devastated with the company's bankruptcy." Bernard's smile disappeared for a while bago ito huminga ng malalim at muling ngumiti, "Wag mo akong tingnan ng ganyan, okay lang ako." Malamang ay nabasa nito ang hitsura niya, siguro ay bumakas sa mukha niya ang pagkalungkot ng kinwento nito. "I'm sorry sa nangyari sa papa mo, pero sigurado, he's proud of what you've become. Isa ka ng magaling na doktor." Pinilit niyang maging comforting para kay Bernard, isang napakasimpleng bagay para sa taong gumamot sa kanya at ngayon ay kaibigan na. "Thank you, Serena, masaya ako at nakilala kita." "Masaya din akong nakilala ka, Bernard, isa kang mabuting kaibigan."
Pero ayoko lang maging kaibigan mo. Natigil siya sa pagsayaw at napatitig sa mga mata ng binata, he's looking intently at her as if she's the most beautiful woman in the world. Oh hindi niya inaasahan ang sinabi ng lalaki, hindi yun ang nais niya, pagkakaibigan lang ang tanging may aalay niya rito. Bumitiw siya rito, Bernard, I don't know what to say. Bahagyang lumapit sa kanya ang lalaki, I know medyo nakakagulat, pero totoo, gusto kita. Serena, I can't stop thinking about you. Pero Bernard, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Hindi na siya pinagsalita ni Bernard at hinawakan siya sa kamay, wala na siyang magawa nang hinila siya nito patungo sa hardin ng bahay na di kalayuan sa pool, doon ay mas tahimik at walang tao. Mula sa bulsa ay may inilabas na makinang na bagay si Bernard. Isa itong singsing na may diamante na bato, magpo-propose ba ito? Agad-agad, hindi man lang ba manliligaw, Serena, para sa'yo ito? Napaatras siya, ano, hindi mo ba alam kung ano ito? Alam ko, singsing, pero bakit mo ako binibigyan ng ganyan? Kunot noong tinitigan siya ni Bernard, ano bang sinasabi mo, hindi mo na ba maalala ang singsing na ito? Napatda siya sa tanong ni Bernard, dapat bang kilala ni Serena ang singsing na yun? Serena, wedding ring ninyo ni Gabriel, this Gabriel's ring. Siyempre hindi niya makikilala ang singsing, hindi siya si Serena. Ha, hindi ko agad nakilala, pasensya, another lie, isa na namang kasinungalingan ang pinatong niya sa di na mabilang na panglolokong ginawa. Tinitigan ni Bernard ang kanyang kamay, and where is yours? Kinagat niya ang labi niya, nasa bahay, isa pang kasinungalingan. I see, kinuha ni Bernard ang kanyang kamay at pinatong roon ang singsing. Maybe it reminds you of losing your husband, but this, nakuha ko ito nung ini-examine ko ang mga labi ni Gabriel, nasa ospital ka naman noon at ginagamot, now I'm returning this to you as a sign of my acceptance that you are my friend's wife, hindi ko nakakalimutan na si Gabriel ang minahal mo, pero sana, makita mo rin ako, Serena, sana dumating ang panahon na ako naman ang matanggap mo sa buhay mo, I want you, Serena. Hindi makapagsalita si Elenita sa sobrang gulat, ni hindi niya magawang huminga, parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Serena, please say something, pagsusumamo ni Bernard sa kanya. Wala siyang sasabihin sa'yo, nanlaki ang mga mata ni Elenita nang mapagsino ang dumating. It was Sebastian, at mukhang hindi ito masaya sa nakikita. Tila kidlat sa bilis na lumapit kay Elenita si Sebastian, hinawakan siya nito sa kamay at agad hinilapalayo kay Bernard, pero hindi naman nagpahuli ang doktor, naramdaman na lang niyang nakahawak na ito sa kabilang braso niya, tuloy ay para siyang nasa gitna ng dalawang lalaking parehong ayaw siyang bitawan. Tayo na, Serena, anes ni Sebastian habang hinihila siya. Pero hindi siya tuluyang mahila nito dahil si Bernard naman, ay mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang kabilang braso. Nag-uusap pa kami, Bernard, huwag kang bastos, mariing sabi ng doktor. Tumaas ang gilid ng labi ni Sebastian, wala siyang interes sa gusto mong mangyari, kaya mas mabuti pa, huwag ka nang umasa. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan kundi si Serena, pagkasabi ay hinarap siya ni Bernard, send him away, we need to talk. Hindi pa man siya nakakasagot ay bumitiw na sa kanya si Sebastian at itinulak si Bernard, dahilan yun para matumba ang lalaki sa damuhan. Bernard, agad siyang napalapit sa doktor at tinulungan niyong makatayo, tinapunan naman niya ng masamang tingin si Sebastian. Ano ka ba, bisita lang tayo rito, huwag kang mag-eskandalo, asek niya sa lalaki, mabuti na lang at walang nakakita sa kanila, ayaw niyang magkaroon pa ng issue. At talagang kinakampihan mo pa ang lalaking yan, umiiling si Sebastian na parang hindi makapaniwala. Hinarap niya ito, dahil sa inyong dalawa, ikaw ang wala sa lugar. So, sa kanya ka nga kampi, mas pinapaboran mo na siya ngayon? Parang umuusok ang ilong ni Sebastian habang nagtatanong sa kanya, but she's having none of his qualms, mali pa rin kasi ito kahit anong anggulo tingnan. Ikaw ang nangugulo rito, Sebastian, nag-uusap kami ng maayos, handa naman talaga siyang sabihan ng prank si Bernard kanina kung hindi lang talaga lumapit ito. Ha, umiiling si Sebastian, ilang sandali pa ay tinitigan siya nito sa mata bago tumango, I get it now, enjoy your night, sister-in-law. Iyon lang at tumalikod na si Sebastian, he was walking away with hurried steps, sa loob-loob niya ay gusto niya itong hilahin at pigilan. Gusto niyang marinig nito na tinatanggihan niya ang panliligaw ni Bernard, sira na kung sira, pero nais niyang makita ni Sebastian na hindi siya nagpapaligaw sa iba.
Dahil unti-unti nang gumagapang si Sebastian sa loob ng puso niya, at nagmamatigas na gumagawa ng kwarto doon, and guess what? Tinutulak din niya ang sinumang magtangkang makuha ang kanyang pwesto. Okay ka lang, naramdaman ni Elenita ang pagtabi sa kanya ni Bernard, pero imbes na magpaligoy-ligoy pa ay napagdesisyonan niyang sabihin na ang saloobin. Tumingin siya sa kanyang mga mata, Bernard, kaibigan kita, at ayokong masira yon. Kaya naman wala akong pwedeng ibigay sa'yo kung hindi friendship lang, pasensya na. Ginagap ni Bernard ang kanyang kamay, no, wag ka munang mag-decide, I can wait, basta wag ka lang magdesisyon ng padalos-dalos. Hindi ako nagpapadalos-dalos, alam ko ang sinasabi ko. Dahil ba kay Sebastian? Nanigas siya sa kinatatayuan nang marinig ang tanong ng binata, si Sebastian nga ba ang dahilan? Siyempre si Sebastian, pero hindi niya maisatinig ang nasa utak, hindi yun makakabuti sa kanilang lahat, kaya naman umiling na lang siya. No, hindi si Sebastian, kung hindi siya, sino? Si Gabriel, another lie, pero kailangan yun para maitago ang tunay na nararamdaman. She turned around and walked away, tinawag pa siya ni Bernard pero hindi na siya nagpatinag, sinundan niya ang yapak ni Sebastian upang habulin sana ito, pero nang marating niya ang parking area ay wala na roon ang sasakyan nila kanina, ang naiwan na lang roon ay ang driver nilang si Lito. Ma'am Serena, anas ng driver nang makalapit sa kanya. Nasaan ang kotse? Walang paligoy-ligoy na tanong niya rito. Umalis po si Sir Sebastian. Nagmamadali nga po gusto niyo na po bang umuwi? Di bale. Tumawag na ako sa mansyon at pinapapunta rito si Lester dala ang sasakyan. Si Lester ang isa pang driver ng mga Mijares, mukhang wala nga atang balak bumalik roon ni Sebastian dahil nagpakuha na ng bagong sasakyan para sa kanila ni Mama Anselma. In an instant, she felt inside her chest, she shouldn't felt that way pero wala siyang magawa, mabigat ang puso niya habang iniisip ni Sebastian, akala kasi nito ay pinipili niya si Bernard, but it's not like that, it will never happen dahil may